For today's video mga ka-Pride, bibisitahin naman natin ang bahay kubo sa kilid ng dagat at bukid doon sa Guimaras. Pinaplanong gawing taniman ng mga prutas at kung ano pang pwedeng may aanihin balang araw. Madalas talaga kami nagpupunta ng Guimaras noong mga nakaraan, pero dahil nga medyo na busy na sa dami ng dapat gawin at puntahan, medyo naging madalang na. At dahil mode of transportation namin ay laging nakamotor, kaya dito kami nasakay sa Roro. It's either sa FF Cruz o sa Montenegro. Sana umabot sa inyo to, alam nyo na yarn. Hey, going to Guimaras! Nakasakay na nga kami ng Roro at nasa 30 to 40 minutes din ang biyahe. Meron din pala dito mga naglalako ng mga kakanin at meron din kantin dito sa loob nitong Roro sa mga magta-travel na hindi pa nakakakain. Pwede na itong pantawid gutom. Ayan na nga, natatanaw na namin ang Guimaras Island. Sayang di pala namin nakuha ng sikat na Guimaras signage na ala Hollywood. Narating na nga namin ang Guimaras sa Hordan Roro Port. Wala pa masyadong pila ng mga sasakyan pagdating namin dahil kakaalis lang din ng isang Roro kanina lang. At una namin gagawin, syempre, magpapagas na muna kami para tuloy-tuloy na ang biyahe. Nadaanan namin itong smallest plaza in the Philippines at dati itong may hawak na titulo na smallest plaza in the world sa Guinness Book of World Records. At dito lang ito matatagpuan sa isla ng Guimaras sa bayan ng Hordan. Kasama pala namin ang aming Tito Reynold at Tita Arlene. Isa lang ito sa mga normal days namin na gawain. Naisipan naming i-document na din para maipakita namin sa inyo kung anong ginagawa namin pag di kami nagva-vlog. Una naming pupuntahan yung bahay kubo sa gilid ng dagat. Doon na din kami magla-lunch. Masarap magpunta doon pagka gusto mo ma-relax o tahimik na paligid at malayo sa lahat. Payak at tahimik na buhay at pangingisda ang kinabubuhay ng mga tao doon. At maganda rin minsan na makalanghap ng sariwang hangin at syempre makakita ng magagandang view facing Pulupanda Negros. At isang beses tumawid kami sa kalapit na isla na nasa harap lang nitong beach. Next time i-vlog namin para maipakita ang kagandahan ng isla. 2 o 3 bahay lang ang meron doon kaya ilan lang din ang mga residente. Narating na nga namin ang bahay kubo. Magsisiga na nga kami para makapag-ihaw at makakain na dahil pupunta pa kami sa bukid pagkatapos. So for today's video, balikan ta ang kimpet kinaipatanam. Saan kami karon matulog? Sa balay ni ano? Nasako kita dili sa balay. Sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Kami ka pangulang. Jess. Mangulang kami kimpit da. Okay lang. Damo miyaw din. Ayan. Ano siya? Paraw. Guwapo kay baka rin na gino. Hindi kita. Ay, sus. Meow. Mali. Daw tagiya lang, daw tagiya. Daw tagiya. Kami ka balay ba? Meow. Hindi lang tagiya sa balay. Dita, naging naungutan. Ako man nagpapangugas. Paano na yan karon? Uy, nangugas ah. Okay. Meow. Ay, Misha. Nagaw ka sa gaway. Maninay na, maninay. Ha? Ula. Nagaw ka sa gaway. Ha? May ayin ka man. Di ko ginun lang ba na saan bata mo ko? Pinagaw ka sa gaway. Boys, out. Diba? Mura na. Ay, Puro bagay na ka, matumi gyapon balaguan. Iya ko lang ta. Nan, ay sobrahan, dito duro imo kwan.
Palapit pag food ano man bala? Smoky, Slow motion niya pa. Okay. Smoky. Hi, so diri kami manyaga sa Higatsang Baybay. Nagsugba-sugba kami. May dumating na mga mangingisda, tinignan nga namin yung mga nahuli nila. Ang gaganda at makukulay yung mga nakuha nila. Mukhang ito yung mga mahal kung bibilhin mo sa palengke. Tinanong ko pa nga si Manong kung anong gamit nila sa panghuhuli ng isda. Lambat raw ang gamit nila. At itong mga isda, may mga nagmamay-ari na raw dahil order daw ito sa kanila. Ano dyan, klasik isda? Pakol? Oo, ara, sagad-sagad man ako isda. May ahoy ka namin, no? Oh. Te, ano ni Baylo ni Baboy? Sugbawon ta. Baylo Baboy ah. Anong no? Te, na yun. Natapos na nga namin itong ihawi ng baboy, saka naman kami naghiwa ng kamatis at sibuyas. Nilagyan ng kalamansi at toyo. Tiyak, sobrang sarap talaga nito. Ayan, at kainan na dahil gutom na din talaga kami. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad na muna kami sa seashore. Nakita namin itong si kuya na may kinukuha sa buhangin, gamit yung stick na may tela sa dulo at pinapahid dun sa buhangin. Nangunguha pala itong si kuya ng bulate na ginagamit nila sa pamimingwit ng isda. Ang galing no, kasi isasawsaw nila dun sa di namin malaman kung ano, saka ipapahid sa buhangin. Tapos, sinisip-sip ng bulate sabay angat dun sa tela. Makikita mo na nasasama yung bulate sa tela. Maya't may bumiyahe na din kami papunta sa bukid. Narating na nga namin itong bukid, bale may lalakarin at konting aakyatin pa kami dahil nasa taas pa yung property ng tita namin na yayamanin. Nakita namin na yung dating dinadaanan namin nakasarado na. Kaya mapipilitan kaming dito dumaan sa barbed wire. Medyo dapat maingat lang dahil talagang matalas itong barbed wire. At syempre, di rin naman ako magpapaiwan kaya sumuot na din ako sa barbed wire. Doble ingat lang dahil nabibigatan na din talaga ako sa pangangatawan ko. Una naming hinanap ang source of water dito dahil nga nasa bukid at iilan lang din ang mga nakatira dito. Merong 4 na bahay lang at kailangan ng tubig dahil nga gagawing taniman para pang binyag. Lalo ka mo daw ka ba si tapakan mo kung muna yara mo bunda. Tapos punta. Matindi tayo mo ito. Limpyo man siya. Ano naman siya, sarado man? Oo, may screen dito. Pagkatapos naming makita ang balon, saka naman kami nagpatuloy akyatin ang bukid. Gabi mo? Pito no ko? Roma? Ubi. Ubi na. Ubi ang panat na. Ayun pa. Ubi ang akuan. Ang kapang bago yan ha. Balingag. Violet Ayan. Ang may dalingag. Din na benta to. Mami, ang ano ni siya? Hindi na trawis to. Tito. Hindi na. May nakaanay lang na. Hindi na. Hindi na ka mo to. Tencharon to. Then? Finally, narating na nga namin itong bukid. Di na namin nirecord yung ibang pinagpupuntahan namin dahil napagod na po yung aming videographer na si Kapray John. Nakikita mula rito sa bukid ang mga windmills at ang isla ng Negros.